Masayang araw muli sa inyo mga kaibigan! Ito ang Lenggay's TV Vlog. Nandito tayo muli sa aking serye. At ako'y biglang may naalala kaya nakapag-vlog na naman ako ngayong video na to dahil dito sa kangkong na adobo. Pero pin-upgrade guys dahil meron na siyang atay ng manok. Ayun, tara guys, samahan niyo ako sa aking vlog for today's video. Tara guys, maraming salamat sa inyo. Ayun, at bigla nga ako nakapag-vlog ngayong araw guys kasi naalala ko tong kangkong na to nung bata pa ako. Kasi ito yung pinakamadalas na ulamin namin nung bata pa kami. Lalo na kapag walang wala. Minsan nga ano lang talaga yung inadobong ginisa lang siya pero walang kahit anong laman o kahit anong sahog. Kaya mas madalas is napakaswerte na namin guys na meron kaming kangkong sa hapagkainan na uulamin. Kahit pa na nasa Manila na kami, hindi pa rin ganun kaalwan yung aming buhay nung panahon nung maliit pa ako, na maliliit pa kami. Kaya yung buhay ko ngayon is kung ibabalik mo lang, wag na natin talagang balikan. Ayun, kaya naalala ko guys no, na may halong kalungkutan at kasiyahan. Ganon talaga ang buhay, di ba? Ayun, naalala ko kasi nung panahon namin, nung mga bata pa kami, lalo na kapag walang-wala talaga na pera yung aking nanay, is yung mama ko, ayan talaga ang aming madalas na ulamin. Ako talaga yung pinaka number 1 na inuutusan ng mama ko. Unang-una, uutusan ako ng mama ko na may ipadala sa akin papel. So, nung bata pa ako, hindi ko talaga alam guys kung ano yung papel na laging pinadadala niya sa akin para dalhin dun sa may bahay ng tiyuhin ko at tita ko na sumalangit na wala naman na silang lahat. Tapos, ayun nga, nung one time na maalala ko is subukan kong buksan yung yung papel na sulat. Sa isip-isip ko kasi, ano kaya yung madalas na laging pinadadala sa akin ng nanay ko kapag pupunta ako sa kabila. Tapos, syempre diba ng mga 9, 10, 11, 12 years old, mga ganong edad, is wala pa talaga tayong mga kaalam-alam sa buhay. So, doon ko na i-try na buksan nga yung papel na yun. So, nung binuksan ko yung papel, doon ko lang din talaga na-realize nung mabasa ko yung sulat na yun. Parang dinurog yung dibdib ko na sa lagi pala akong uutusan ng nanay ko para dalhin yung sulat na yun sa kapatid niya is ang nilalaman pala nun ay para mangutang siya ng pera. Para meron kaming pambiling ulam o panawid gutom sa buong maghapon na araw na yun. Dahil hindi rin talaga ganun kaganda yung buhay namin. Although oo, nagkaroon ng magandang trabaho yung mama ko. Kaso syempre minsan sa mag-asawa is depende talaga kung ano yung maging status ng buhay nyo para sa isang pamilya. Kasi kung hindi nyo lang din alam guys, yung papa ko mabait siya sa mabait, pero pagka nakapag-bisyo is wala rin talaga sa hulog. So, yun lang. At yun, doon ko nabasa yung sulat na yun na ikinadurog ng aking puso at naawa ako sa nanay ko na naungutang pala siya ng pera para lang meron kami maipang saing, maipang bili ng ulam. Ayun. Tapos, pang baon ng namin magkakapatid kasi nung time na yon halos ako pa lang yung bunso tapos hanggang sa nasundan ulit
ulit ng dalawa. Ayun nga. So, yun lang yung pinaka-saddest part na naranasan ko sa buhay ko kung ikukumpara mo noong kabataan ko. Ayun. Teka, hindi na natin pagpapatuloy yung kwento na yun kasi yun talaga yung pinaka malungkot na part ng buhay ko na hindi ko makakalimutan. Yung binasa ko yung sulat ng nanay ko para iparating niya doon sa kanyang kapatid. At ayun nga, mula noon, after noon, parang nawalan na ako ng gana mag-aral para tapusin. Hindi dahil para tapusin pa yung pag-aaral ko. Parang naging inspirasyon ko lang din na siguro kaya ko naman yata tumulong sa nanay ko. Kasi guys, nung bata pa ako, nagdadala ako ng paninda ng mama ko sa school. Yung mga yung mga chocolate, yung stick-o, nilalagay ko yan sa bag ko. Tapos dinadala ko sa school, binibenta ko sa mga kaklase ko ng patago. Lalo na yung pag-available yung oras ko. Tapos pag nakabenta ko, syempre maupos yung pag-uwi ko, ibibigay ko sa mama ko. Parang doon ako nag-start na magkaroon ng idea na kumita ng pera para tumulong sa nanay. Hanggang sa 15 years old yata ako, 16 o 17 years old. Kasi may best friend yung papa ko na yung hanap buhay nila is yung pagtitinda ng ulam sa tanghali. Tapos sa gabi, parang may mga inuman. Ganon. So, dahil nga best friend yun ng papa ko, so pinagkatiwalaan naman ng papa ko na doon ako magtrabaho. Ayun, after noon, nung magtrabaho ako doon, syempre kumikita na ako ng pera, napupuyat na rin ako. Tapos hanggang sa may mga nakikilala na ako mga ibang tao, binibigyan na ako ng tip, kumikita na ako ng pera. Parang mula nung nakahawak ako ng malaking pera, tapos araw-araw ako nakakapagbigay ng pera sa mama ko. Parang hindi ko na naisip talaga na tapusin yung pag-aaral ko. Mas ginusto ko na lang na tumulong ako sa magulang ko. Kasi nararamdaman ko yung hirap niya. Tapos hindi lang yun guys, hindi naman ako yung panganay. Hindi lang yun guys, naawa kasi ako lalo na yung pagka umiinda talaga yung nanay ko nung bata pa ako na sasabihin niya, wala nang gatas si Bindin, ganyan. Wala nang gatas si RG, wala nang pang-almusal, yung mga ganon. Syempre guys, bilang ate o lagi talagang padikit ng mama ko, parang gumagawa rin talaga ako ng paraan kung paano ko matutulungan yung nanay ko. Hindi naman ako sa ganong kabait na naging anak. Pero, yun nga, guys, huwag nyo na lang din tularan. Lalo na sa mga makakarinig nitong kwento na to, huwag nyo na lang din tularan kasi hindi magandang example yung hindi rin nakapagtapos ng pag-aaral. Parang ang sa akin lang kasi is, syempre napagod ako, puyat ako. So, hindi ko kaya pagsabayin yung pag-aaral. Para sa akin, nung panahon, nung kabataan ko. Kaya mula nun, mas natuwa ako na tumulong na lang ako ng tumulong, mag-provide para sa mama ko, sa mga kapatid kong mas maliit. Although hindi ko naman kailangan gawin, pero pinilit kong gawin kasi ayoko talaga yung nahihirapan yung mama ko sa lahat ng sitwasyon guys. Kaya itong kangkong na to, sa tuwing lulutuin ko siya, lalo na sa panahon ngayon na meron na akong maisasahog, is sobrang pasasalamat ko na sa Diyos kasi naiba yung status ng buhay ko ngayon kesa noong kabataan ko. Kasi sobrang lungkot ng mga pinagdaanan ko ng kabataan ko. Mga nakita ko sa paligid ko, mga naranasan ko, di ba? Although may mga tao naman din na mga tumutulong sa amin para pag-aralin o pagtapusin ako ng pag-aaral. Kaso kasi, alam niyo yun guys, tinutulungan ako, tita ko mag-aral. Pero, pag nakikita ko kasi nahirapan yung mama ko, yung binibigay sa akin na allowance, binibigay ko na lang sa mama ko kasi mas kailangan niya eh. Mas kailangan niya budgetin yun, pagkasyahin yun, para sa amin magkakapatid, may makain kami. Tapos syempre may mga pasaway pa akong kapatid. Ganon. Hindi sa pero yun nga, basta ang hirap ng ganong sitwasyon guys. Kaya pag naalala ko talaga itong mga kangkong na to,
Lalo't nakikita ko ngayon na napakaswerte ko. Meron akong sahog na mailalagay. Sobrang pasasalamat ko na sa Diyos. Kung babalikan ko lang din yung aking mga kabataan, siguro minsan nasa alaala na lang. At syempre, sa hirap ng buhay namin, proud pa rin ako sa mama ko, sa papa ko, na kahit ganun yung naging sitwasyon namin, pinilit pa rin nila na magsama hanggang sa huli ng mga kanilang mga hininga. Ayun, yun lang masasabi ko guys, malungkot sa malungkot. Kaya this time sa aking pamilya na binuo ngayon is kahit mag-away kami ng asawa ko, magtampuhan kami ng asawa ko, is pinipilit ko talaga na maging maayos na yung aking pamilya. Ayoko na't maulit yung mga naranasan ko sa buhay ko. Kasi hindi naman sa gusto natin maging perfecto yung buhay natin, di ba? Pero pinipili natin na maging maayos ang sitwasyon ng mga bawat pamilyang binubuo natin. Di ba? Ayun lang, maishashare ko sa inyo guys. At wala nang iba. Naalala ko lang kasi dahil sa kangkong na yan. Ayun, maraming salamat sa inyo guys. Sana maging inspirasyon din sa inyo yung aking mga paggawa ng video. At wag na wag niyong kakalimutan na i-share itong aking vlog. And don't forget to like, share, comment to my YouTube channel. Welcome to Lengays TV vlog at maraming salamat sa inyo guys. At lalong-lalo na sa team Bahay Kubo. Hindi ko na talaga kayo maisa-isa, lalo na ngayon is palaki ng palaki ang ating pamilya. Maraming salamat. Hindi ko na kayo maisa-isa. And walang sawang pasasalamat sa pagsuporta sa aking video. Yun lang guys, and see you again sa aking next vlog. And thank you so much. Wala na ako ibang masasabi kundi maraming salamat. Ayun, sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, and don't forget to subscribe my YouTube channel. And thank you guys, hanggang dito na lang ulit ang aking vlog. At see you around sa inyong lahat. Nasa 5K subscriber na tayo at maraming salamat! At hanggang sa muli! At dito na lang ngayon. Lagi na lang ako nagpapaalam at sobrang haba talaga ng aking pag-goodbye sa inyong lahat dahil hindi ko talaga alam kung paano pa ako magpapasalamat ulit. Yun lang at guys, ang sarap. Ang sarap ng ganitong kangkong lalo na kapag may sahog. Ayun lang and goodbye!